Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Ang mga susunod na mapapanood ay may halong pagsasadula ng mga aktwal na mga pangyayari sa ating kwento. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nagdiwang ng kanyang ika-80 kaarawan noong Marso 27, 2025. Ito ay isang kaarawan na kakaiba sa lahat. Hindi niya ipinagdiwang ang okasyong ito ng may kasayahan at pagdiriwang, kundi sa loob ng kulungan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang pagkakakulong ni Duterte sa ICC ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang malinaw na paalala ng hindi natupad na pangako ng pananagutan para sa libu-libong napatay sa kanyang brutal na giyera kontra droga. Ang pag-aresto kay Duterte noong Marso 11, 2025 sa Paliparang Internasyonal ng Maynila ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Ang warrant of arrest mula sa ICC ay nagbanggit ng mga kasong crimes against humanity na nag-ugat sa kanyang papel sa madugong kampanya kontra droga na naging simbolo ng kanyang pagkapangulo. Ang imahe ng dating makapangyarihang leader na ngayon ay sumasailalim sa hustisya ng internasyonal na korte ay isang malakas na simbolo ng pagbabago ng kapangyarihan. Si Duterte na dating nagpapakita ng imahe ng kawalan ng pananagutan, ngayon ay nahaharap sa posibilidad na gugulin ang kanyang mga natitirang taon sa loob ng kulungan. Ang pag-angat ni Duterte sa kapangyarihan ay pinatindi ng isang mensahe ng batas at kaayusan na tumutugon sa damdamin ng masa. Nangako siyang lilipulin ang droga at krimen, at ipinangako ang isang mas ligtas na Pilipinas para sa lahat. Gayunpaman, malupit ang kanyang mga pamamaraan kung iisipin. Ang kampanya laban sa droga na inilunsad noong siya ay nahalal bilang Pangulo noong taong 2016 ay mabilis na naging isang bangungot ng mga pagpatay na walang paglilitis at pang-abuso sa karapatang pantao. Ang mga pulis at mga vigilante na pinasigla ng mga salita ni Duterte ay naglunsad ng isang malawakang takot sa mga mahihirap na komunidad. Ang mga suspek, kadalasan ay walang paglilitis o tamang proseso, ay binabaril sa mga lansangan. Ang kanilang mga katawan ay iniiwan bilang babala sa iba. Ang opisyal na bilang ng mga namatay sa gobyerno ay nanatiling sadyang mababa, ngunit tinatansya ng mga grupo ng karapatang pantao na libu-libo ang namatay sa massacre. Napansin ito ng International Criminal Court. Noong taong 2019, binuksan ng NOI ICC prosecutor na si Fatou Bensouda ang isang paunang pagsusuri sa mga pagpatay. Sa kabila ng pag-atras ng gobyerno ng Pilipinas mula sa ICC sa parehong taon, iginiit ng korte ang jurisdiksyon na nangangatwiran na ang mga krimen na ginawa noong miyembro pa ang Pilipinas ay nananatili sa ilalim ng kanilang sakop. Si Duterte, na sa simula ay hindi pinansin ang investigasyon ng ICC, ay unti-unting nalayo sa pandaigdigang entablado. Ang warrant of arrest na inilabas sa ilalim ng kasalukuyang prosecutor ng korte, si Karim Khan, ay isang mahalagang pangyayari. Ipinapakita nito na kahit ang mga pinuno ng bansa ay hindi exempted sa batas at ang kawalan ng pananagutan para sa mga mabibigat na krimen ay hindi maaring palampasin. Ang mga kaso laban kay Duterte ay hindi lamang limitado sa kanyang mga aksyon bilang Pangulo. Sakop ng investigasyon ng ICC ang kanyang panahon bilang alkalde ng Davao City, kung saan naiulat ang mga katulad na pattern ng mga extrajudicial killings.
Ang pagtuon ng korte sa panahong ito ay nagpapakita ng sistematikong kalikasan ng karahasan at ang sinasabing papel ni Duterte sa pagpapalaganap ng isang kultura ng kawalan ng pananagutan. Ang legal team ni Duterte ay naghahanda para sa isang mahaba at komplikadong labanan sa korte. Ikinakatwiran nila na ang ICC ay walang jurisdiksyon at ang sistema ng hustisya ng Pilipinas ay may kakayahang hawakan ng mga kaso. Gayunpaman, ang desisyon ng korte na ituloy ang kaso ay nagpapadalang isang malinaw na mensahe na ang pandaigdigang komunidad ay nagmamasid at ang pananagutan ay hindi may kakaila. Dahil sa pagkakakulong kay Duterte, nagkaisa ang kanyang pamilya para sa kanya. Ang kanyang anak, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, ay laging nasa tabi niya, naglalakbay papuntang The Hague upang magbigay ng suporta at aliw. Ipinagtatanggol niya ang kanyang ama at sinasabing ang mga paratang ay may kinalaman sa politika. Ang mga taga-suporta ni Duterte, na marami sa kanila ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa pagbawas ng krimen at pagdadala ng katatagan sa Pilipinas, ay nag-organisa ng mga rally na humihingi ng kanyang paglaya. Para sa kanila, ang paglilitis ng ICC ay isang pag-atake sa soberanya ng Pilipinas at isang pagtatangka ng kanluran na pahinain ang isang malakas na leader na humamon sa itinatag na kaayusan. Gayunpaman, ang pagbuhos ng suporta para kay Duterte ay kasabay ng sakit at galit ng mga pamilya ng mga napatay sa giyera kontra droga. Para sa kanila, ang paglilitis ng ICC ang tanging pag-asa para sa hustisya, isang pagkakataon na papanagutin ang mga responsable sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikalimang bahagi, mga araw ni Duterte sa detensyon. Ang buhay sa kulungan ay ibang-iba sa kapangyarihang kinasanayan ni Duterte. Wala na ang mga araw ng maluhong handaan at mga humahanga na tao. Ngayon, ang kanyang mga araw ay ginugugol sa loob ng selda, sumusunod sa mga alituntunin at regulasyon ng buhay sa bilangguan. Sa kabila ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, ang diwa ni Duterte, kahit sa publiko, ay nananatiling matatag. Ayon sa mga balita, napanatili niya ang kanyang karaniwang tapang, nakikipagbiruan sa mga gwardiya at bisita. Gayunpaman, ang bigat ng mga kasong isinampa laban sa kanya at ang posibilidad ng mahabang paglilitis ay tiyak na nakaapekto sa kanya. Sinikap ng pamilya ni Duterte na maging komportable ang kanyang pagkakakulong. Binigyan nila siya ng mga libro, personal na gamit, at regular na balita mula sa kanilang tahanan. Ngunit, walang makakapagbura sa katotohanan na siya ngayon ay isang bilanggo na nahaharap sa posibilidad na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Bahagi 6, ang anino ng kawalan ng pananagutan. Ang paglilitis kay Duterte sa ICC ay may malawak na implikasyon para sa Pilipinas. Inilantad nito ang malalim na pagkakwatak-watak sa loob ng lipunang Pilipino, kung saan ang ilan ay itinturing siyang bayani at ang iba naman ay malupit. Nagdulot din ito ng mga mahirap na tanong tungkol sa pananagutan at ang kultura ng kawalan ng parusa na matagal nang sumasalot sa bansa. Ang paglilitis ay isang pagsubok sa sistema ng hustisya ng Pilipinas na malawakang pinupuna dahil sa kawalan ng kakayahan na papanagutin ang mga makapangyarihang tao para sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang paglahok ng ICC ay tinuturing ng marami bilang isang nakakakumbinsing paghatol sa kabiguan ng gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Ang resulta ng paglilitis ay magkakaroon ng malalim na epekto para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang hatol na may sala ay magpapadala ng isang malakas na mensahe na walang sinuman, kahit isang dating pangulo, ang higit sa batas. Gayunpaman, maari rin itong lalong magpalala sa pagkakawatak-watak ng bansa, magpalakas ng loob sa mga taga-suporta ni Duterte at posibleng humantong sa kaguluhan. Ikapitong bahagi, ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang pagkakakulong kay Duterte sa ICC ay nagdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang reputasyon ng Pilipinas. Ang bansa, na dating pinupuri dahil sa paglipat nito sa demokrasya, ngayon ay napabilang na sa mga bansang may malalalang paglabag sa karapatang pantao. Ang paglilitis ay nagdulot ng tensyon sa mga ugnayan sa mga bansang kanluranin, lalo na sa mga bumabatikos sa record ni Duterte sa karapatang pantao. Pinakomplikado rin nito ang mga estratehikong alyansa ng Pilipinas, habang sinisikap nitong balansehin ang mga relasyon nito sa mga tradisyonal na kasosyo tulad ng Estados Unidos at ang lumalaking ugnayan nito sa Tsina.
Ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamumuno ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nahaharap sa maselang gawain ng pag-navigate sa komplikadong geopolitical na sitwasyon. Kailangan nitong panindigan ang batas at makipagtulungan sa ICC habang pinoprotektahan din ang soberanya at pambansang interes ng bansa. Bahagi 8. Naantala ang hustisya, ipinagkait ang hustisya. Mabagal ang pag-usad ng hustisya sa pandaigdigang hukuman at ang paglilitis sa ICC ay inaasahang magiging mahaba at mahirap na proseso. Maaring abutin ng mga taon, kung hindi man dekada, bago maabot ang pinal na hatol. Para sa mga pamilya ng mga biktima, ang pagkaantalang ito ay napakasakit, isang palaging paalala ng hustisya na ipinagkait sa kanila. Ang paglilitis kay Duterte ay nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanagot sa mga makapangyarihang individual para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng mga internasyonal na institusyon tulad ng ICC sa pagbibigay ng lugar para sa hustisya kapag nabigo ang mga pambansang sistema. Ang paglilitis, anuman ang resulta nito, ay mag-iiwan ng permanenteng marka sa Pilipinas. Napilitan ng bansa na harapin ang madilim na pamana ng giyera kontra droga at ang agarang pangangailangan para sa pananagutan at pagkakasundo. Bahagi 9. Isang sangandaan para sa Pilipinas. Habang ginugugol ni Duterte ang kanyang ika-80 kaarawan sa isang banyagang bilangguan, ang Pilipinas ay nasa isang sangandaan. Kailangang pumili ang bansa sa pagitan ng landas ng kawalan ng hustisya at ang paghabol sa katarungan, sa pagitan ng isang kinabukasan na puno ng takot at karahasan, at isang kinabukasan na itinatag sa batas at paggalang sa karapatang pantao. Ang paglilitis ng ICC ay isang paalala na ang mundo ay nagmamasid at ang Pilipinas ay hindi makakatakas sa mga bunga ng kanyang mga ginawa. Ang mga pinuno ng bansa ay dapat magpasya kung ipagpapatuloy ba nila ang pagtatanggol sa mga hindi may pagtatanggol o kung pipili sila ng ibang landas, isang landas na nagbibigay pugay sa alaala ng mga biktima at nag-aalok ng pag-asa para sa isang mas makatarungan at pantay na kinabukasan. Ang daan sa hinaharap ay magiging mahirap, ngunit ang paghabol sa hustisya ay isang paglalakbay na sulit gawin. Utang ng Pilipinas sa mga biktima ng giyera kontra droga, sa kanyang mga mamamayan, at sa mundo na panagutin ng mga may sala sa mga karumal-dumal na krimen na ito, at tiyakin na ang mga ganitong uri ng karahasan ay hindi na muling mangyayari. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.